lesson learned sa inyo to, mga kababayan. Huwag kang magtitiwala sa mga nagpapakilalang kaibigan. Yan ang nangyari kay dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Mga kababayan ko, ang ibabalita natin sa inyo ay tila ba ngayon nyo lang maririnig itong storya na to, mga kababayan. And kinonfirm na natin ito na talagang totoo ang ginawa ng China kay Digong. Mga kababayan ko, this is a sad story na halos halikan ang puwet ng dating Pangulong si Duterte, ang China at ang Russia. Naalala natin yan, mga kababayan ko, nung panahon na presidente siya, na halos palayasin na ni Duterte yung mga Amerikano at puti dito sa Pilipinas para lamang ma-impress ang presidente ng China. At eto, mga kababayan, ang pinakamatinding masalimuot na nangyari kay Duterte. Alam niyo kung ano, mga kapatid? Yung kaibigan mo, hindi ka kayang tulungan, pinagkaluluka pa. Eto, ang balita, mga kababayan ko. Pakinggan natin ang mabuti. Chismis na, Larry, na sec na... Actually, this is not a chismis. Binalita ako na sa inyo to, and kinonfirm ko to, mga kababayan ko sa inyo, and narinig ko rin to mismo sa bibig ng trusted kong tao. Kaya daw nagpunta si Digong, si Presidente, si FDR, the former president, sa Hong Kong, is it was a gateway to China. Yes, and then China daw ay hindi siya tinanggap. Correct. Hindi talaga. Yan, tama po inyong naririnig, mga kababayan ko. Ito yung masalimuot na nangyari kay Digong, mga kapatid. I told you guys, natunugan ng kampo ni Duterte na meron siyang warrant of arrest at ilalabas na to anumang oras, mga kababayan ko. Kaya sabi ko nga sa inyo, dapat pupunta pa si Duterte sa Hong Kong, March 29 pa dapat. At nag-prepare doon yung mga kababayan natin na gusto makita ang dating Pangulo si Duterte. Even my friends pupunta doon, mga kababayan ko, para makita lang yung dating Pangulo, mga kababayan ko. But suddenly, mga kababayan ko, hindi nyo napansin, mga kapatid, kung pagtutugma-tugmain natin, naganap lang ang parang meet and greet nila with the former president, mga kababayan ko, sa isang cover court. You know what's the reason? Doon kasi nagsisimba yung mga taga-KOJC. Like I said, mga kababayan ko, tumpak na tumpak to. Sunday service nila yon, kaya marami pong tao at maraming umaten doon sa sinabi nilang meeting the Abansin, yung nilang mini rally. Ang pinakamatindi dito, mga kababayan ko, ang pinakamasakit dito, mga kapatid, ito po yung pinakamasakit. Pagtakas ni Duterte papuntang China, nag-apply siya ng asylum. But suddenly, President Xi Jinping denied his apply na makapag-asylum sa Hong Kong. Ang nangyari, mga kababayan ko, Duterte was betrayed, mga kababayan ko, ng inaasahan niyang kaibigan, which is China, mga kababayan ko. Bakit? Panoorin ito. Ano ba yan? Chismis ba yan? Meron kaming mga intel reports. And although we cannot say na verified this is true, but from the time that Duterte left Davao on Friday evening, kasi minute by minute naka-report yan sa amin. Correct. Kasi kami rin nakaabang din during that time. Nakaabang din kami during that time, ha? Kung saan siya punta, ganyan. Sa mga hindi nakakalam, si Duterte, sa mga hindi nakakalam po, si Duterte, nung pupunta ng Hong Kong, tandaan nyo to, mga kapatid, trinabaho na siya doon. Yes, sa mga di po nakakalam, yan ang pagkakamali ni Duterte, umalis pa siya ng bansa. Trinabaho si Duterte doon sa China, sa Hong Kong, which is Hong Kong is part of China. Ang plano sa rin Duterte, pupunta ng Hong Kong, makikipag-usap kay Xi Jinping, and then lilipad papuntang mainland China. But suddenly, hindi natuloy, mga kababayan ko. Ang ending nito, mga kapatid, mga kababayan ko, tiwala si Duterte kasi na tutulungan siya ng China sa kanyang problema. Tutulungan siya ng ito dahil sinunod niya naman yung gusto ng China na paalisin yung mga Amerikano sa Pilipinas, which is ginawa niya naman at talaga na-impress naman sa kanya ang China. But suddenly, mga kababayan ko, pagdating dito sa main course na to, mga kababayan ko, ng kanyang buhay, na gusto niya nang tatakasan niya na lang yung ating warrant sa kanya. Suddenly, mga kababayan ko, pagdating ng China, it was boom, nag-collapse lahat yung pangarap niya na makapag-asylum doon sa China. Bakit, mga kababayan ko? Anong rason? What's the reason kung bakit? Alam niyo bakit, mga kababayan ko? Tinanggihan siya ni Xi Jinping. Yan ang pinakamasakit doon, mga kababayan ko. Nagtiwala si Digong sa China, and eto, mga kababayan, mga kapatid, ang nangyari ngayon, ang tindi, mga kababayan ko. Kumbaga, ngayon nyo lang nakarinig to, mga kwento na to, mga kababayan ko, tuloy. Alam na namin na may possibility na magtaguso sa China. Kasi meron kami na-receive din na report na merong 10 bedroom mansion na naghihintay sa kanya sa China. Yeah, yung mga, narinig ko yan, kaya Mayor Sani, may mga intel na gaga pumasok, pero we just want to verify kasi, private companies yan, mga private na mga nakinabang kay Duterte yan,
Ang plano, mga kababayan ko, mag-e-entry si Duterte sa Hong Kong, magpa-file ng asylum kay Xi Jinping, mga kababayan ko. At kung na-approve, tatawid siya ng mainland China, tapos dun na siya maninirahan for the rest of his life. Yung sana mangyayari, mga kababayan ko. Doon na siya for the rest of his life, mga kababayan ko. At talagang magtatago siya doon sa China. Ang problema, mga kababayan ko, like I said, mga kapatid, in-writer siya ng mga partner niya sa China. Tuloy. Na ang report din sa amin is it could have been bought by yung mga Chinese friends niya na nagnegosyo dito. Correct, yung mga nakinabang sa kanya. Tama ka doon, Secretary Larry Gadon. Anyway, this is the interview of Jojo A. and Secretary of OFAPA, si Secretary Larry Gadon, si Papa Larry, na kausap ni Sir Jojo A sa isang interview sa One News PH. Tuloy. No? Na yung mga nakinabang doon sa COVID, yung nakinabang sa mga Parmali, mga ganyan, no? Billion-billion kasi ang napunta sa kanila eh. Correct. So, at the time, hindi pa na-issue yung warrant. Yan yung sinasabi ko. Diyan tayo papasok. Yung narrative na alam nyo lang, na kinikwento ko nun sa inyo, na hindi alam ng mga Duterte na mayroon na palang warrant si, may warrant si dating Pangulong Duterte. Ito yung kikwento ni Atty. Secretary. But, on Friday evening, na lumabas yung warrant, nalaman na rin ni Jinping. Yes, kasi Interpol. Okay. And Interpol is meron din sa China niyan. Through the Interpol. Okay. So, parang, hindi pwede. Diba? Narinig nyo mga kabayan ko? Nung narinig ni Xi Jinping yan, di umano, sabi sa kanya, parang gano'n si Duterte, shoo, hindi pa pwede, mga kababayan ko. Alam nyo kahit na kahit na akala natin kaibigan ng China si Duterte, makap-China yung mga yan. I told you guys, there is two kinds of China. Sinabi ko sa inyo, dalawang klase ang pwede ko ihalin tulad ang China. There is a Socialist Party of China and there is a Communist Party of China. Sino kaibigan ni Duterte, mga kababayan ko? Communist Party of China. Hindi nyo alam yun. Pero sino ang nakawang presidente ngayon? Si Xi Jinping. Socialist Party of China. Hindi nyo alam yun, mga kababayan ko. Sabi ko sa inyo, nahahati sa dalawa yan na paksa ngayon. Socialist Party of China. Sila yung mga nation builders ng China. Pero yung mga warrior noon, mga kababayan ko, they are the Communist Party of China. But they are communist structure ang kanilang pamamalakad. Which is true naman, mga kababayan ko, na ang gaganda talaga ng kanilang mga nagagawa. Well, para sa akin, mga kababayan, bakit magtaka kayo? Kahit na magkaibigan si Duterte at si Xi Jinping, mga kababayan ko na nakikita natin, bakit, mga kababayan, tinanggihan ni Xi Jinping etong si Duterte na magkaroon ng asylum sa kanilang bansa na China? Ito ang sagot dyan. Panoorin nyo to. Magugulat kayo, mga kababayan. Parang why? Because China cannot also afford to displease Europe. Ayan. Kasi the China cannot, of course, to displease the Europe, mga kababayan. Ano ibig sabihin nito, mga kapatid? Hindi kayang talikuran ng China ang investment o ang pagkakaibigan nila sa Europe para lang kay Pangulong Duterte. Di ba?